Hello, magandang magandang hapon sa inyo lahat. So meron tayong pag-uusapan dito mga kababayan ko. Mga videos na pinasa, no. Galing ako sa live. Oy, panoorin niyo yung live namin kagabi. Tama ba? Kagabi live namin sa DZRH. Anyway, mga kababayan ko. So, konting video lang naman to, no. Total linggo ngayon. Relax lang tayo. Pero mahaba itong isang video. Unang video na re-reactan natin. Tingin nga to, ano ba to? 13 anyos na babae pinatay tinago sa ilalim ng altar ng chapel. Wait lang ha, tingnan nga natin. Ito ay galing News 5, no? Ano ba nangyayari sa Pilipinas? Di ba meron nangyari yung sa Boracay naman, yung Slovak na babae? Di ba? Play natin. May mga kasama tayo ngayong gabi para maghatid ng frontline ng mga balita. Ang host ng nagbabalik na programang Forensics, ang nag-iisang Gas Abelgas. Sa loob mismo ng tahanan ng Diyos, nilapastangan ang isang dalagita sa Baybay, Leyte. Hinina ng ginahasang biktima Nanginginig yung kamay ni Gas Abelgas. sa kapinatay at itinago pa ang bangkay sa altar. Ang taong nasa likod ng karumaldumal na krimeng yan ay ang mismong katiwala ng kapilya. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Nagulantang ang mga pulis nang halugugin ang ilalim ng altar sa isang kapilya sa Baybay, Leyte. Dito tumambad ang bangkay ng 13 taong gulang na dalagita. Wala rin siyang saplot sa katawan. Ayon sa mga pulis, posible raw na sinakal ang biktima sa pinagsamantalahan. Ang itinuturong sospek, ang lalaking caretaker ng chapel. Base sa investigasyon, Sabado nang huling nakita ang biktima ng kanyang ama sa kanilang bahay bago ito umalis para magpa-dialysis. May sakit pa yung no? May sakit pa yung... Pag-uwi ng tatay, hindi niya nadatnan sa bayan Dalagita. Sa pagtatanong ng mga kapitbahay, huling nakita ang babae malapit sa chapel, kaya dito na nagtungo ang mga pulis. Pagbukas sa chapel, biglang may umalisngaw. Kaya na-trace nila kung saan yung galing yung amoy. Doon nakita yung patay na katawan ng bata. Habang yung tatay nahihirap na i-dialysis yung anak niya. Tapos may demonyo talaga, no, na gagawa ng ganyan. Ilang ng altar. Kalaunan, naaresto ng mga pulis ang caretaker ng chapel sa kanyang bahay sa Mondragon, Northern Samar. Hindi na rin daw itinanggi ng sospek ang krimen, lalo't nakuha rin sa kanya ang cellphone ng biktima. Pero tikom ang bibig nito, kaya hindi pa tukoy kung paano napadpad sa kapilya ang biktima. Napagalaman namang nagtatago sa bayan ng Baybay ang sospek. Malamang yun, caretaker ng chapel eh. Ba't pa kayo magtataka? Dahil sa mga dati niyang kaso. Meron itong kaukulang kaso doon sa Biliran, which is related also sa isang rape case. Merong kaso din po itong particular suspect natin sa Cebu. At related pa rin po sa... Dami, puro serial rapist pala to eh. Naharap ang sospek sa reklamong rape with murder. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News. Ano ba naman yan? Kaya minsan, baka addict pa ba to? Kaya minsan, makakapag-isip ka talaga ng hindi maganda eh. Pagka ganyan no? Ano naman to isang balita na to? Bago tayo do sa main event, no? Hindi ko mabasa yung caption. Isang aktibong pulis ang bumaril at nakapatay sa nakagitgitang drive. Napanood ko to kagabi. Saksi, si Emil Sumangit. Nakabalagbag na sa gilid ng kalsada sa bahagi ng Tandansora Avenue sa barangay Old Balara. Road rage. Ang kulay pulang utility. Wait lang. Ang nito, ang kaso nito, yung nagkakagit-gita, napanood ko ito kagabi eh. Tapos nabaril niya yung nakagit-gita niya. Na ito ng data ng aming news team. Ang driver ng sasakyan mabilis na dinala sa ospital matapos magtamo ng 7 tama ng 7? na bala. Pero hindi na umabot ng buhay. Galit na galit naman yun. Just imagine, 7? Hindi, wait.
wait lang, yung nakagitgitan, sulit ba? Sulit ba yung pagpatay mo? Dahil na-prove mo yung point mo na ikaw yung tama? 'Di ba? Nakakatawa kasi yung yung dahilan kung bakit siya pumatay. Hindi ako natatawa doon sa napatay. 'Di ba parang sulit ba, men? Na nakapatay ka dahil nakagitgitan mo lang? Okay lang sana kung sinuntok mo na lang eh. 'Di ba? Ay, ang driver Or the best niyan, ipagpaubaya mo na lang kasi let's say nakagitgitan, nakakabwisit naman kasi talaga yan pag may kagitgitan ka sa daan. Pero ang iisipin mo, sulit ba na makipag-away ka? Hindi, di ba? Kasi kung let's say magsuntukan man kayo dyan, may black eye ka pa rin, hindi pa rin sulit. Lalo na yung pumatay ka. Akala mo nanalo ka nung napatay mo yung kaaway mo? Hindi. Talo ka, kulong ka ngayon. Cargo mo pa yung pamilya nung pinatay mo, di ba? sa pagamutan. Lumalabas sa investigasyon na binaril siya ng isa pang driver na umunoy nakagitgitan niya bandang 6:30 kagabi. Tinamaan din ang isa sa 5 pasahero na kanyang sakay. Nasa ospital pa siya ngayon at nakatakdang operahan. Naku, may isa pa palang tinamaan. tinamaan. Pinapagtas nila ang Tandansora Avenue nang gitgitin umano sila ng kulay puting utility vehicle. Gumanti ang driver ng pulang utility vehicle hanggang sa harangin na sila ng puting utility vehicle at bumaba ang driver nito. Sinuntok pa raw ng driver ng puting utility vehicle ang driver ng sasakyang kanyang nakagitgitan bago naglabas ng baril at ilang beses na nagpaputok. Sinuntok niya po yung driver namin. May dala na po siya ng baril, sabay pong putok. Hindi po na nakapalag. Inubos na po lahat na halos ng bala. Pagka-gitgitan sila sa kahabaan ng Tandansora na kung saan 2 beses siyang ginigitgit nung kabila. So, kailangan barilin dahil 2 beses siya kinigit-git. Kung ako, pag mga ganyan, paunahin mo na lang. Minor ka muna pag yung distansya, saka ka na lang. Minsan kasi yung pride no? Na hindi dapat na magit-git ka. Yan mga madalas na pinaglalaban sa mga ganyan eh. Ay, naku, Diyos ko. Kababayan ko. So, ang ginawa niya, binlock niya raw yung sasakyan nung para kumprontahin. Matapos ang insidente, dumiretso ang suspect sa Batasan Police Station para subuko ang 48 anyos na lalaking suspect na pagalamang isang pulis na may ranggong Police Executive Master Sergeant. Nakatalaga siya sa QCPD Batasan Police Station. I-turn over na siya kanina sa Criminal Investigation and Detection Unit o CIDU sa Camp Karingal. Nakausap ko siya kanina pero pinayuhan na raw siya ng kanyang abogadong manahimik na muna. Ayon sa QCPD, pumalag daw ang biktima at itinusok sa bandang dibdib ng pulis ang steel pipe na ito. Ipinakita bilang katunayan ng pulis ang sugat na kanyang tinamo. Dito na raw nagkabarilan. Binabaan ng pulis yung Pero overkill naman yung 7 men. 7 mong pinaputukan. victim at pagbaba, tinusok siya ng steel pipe. So, yung pulis, may baril sa katawan at naputokan niya yung biktima. May intindihan ko kung isa eh. Siyempre, pwede mong ipasok at self-defense yun eh. Pero yung 7, binaril mo ng 7 beses, gigil na gigil eh. Inihahanda na ang reklamong homicide at attempted homicide laban sa suspect na pulis. Anyway, ganun talaga, no? Pagka hindi ka nag-iisip sa ginagawa mo. Next video, ito ay yung mga nakakaaliw since malapit na election, no? May mga bet na ba kayo na iboboto nyo sa susunod na election? So, panoorin natin to. Ba't nandito si Lenny? Tatakbo ba si Ma'am Lenny? May hiwalayan. Naghiwalayan na yung iba, tayo magkakasama pa din. Ay batagulan. Ubahin mo na yung style mo. Bulok na yan. Budol. Nadala na ako, na-scam na ako, nabudol na ako. Lahat ng yan ating silipin. Mga kwelang eksena. Halina't makisaya. Sa kampanya Init ay Todo, si Abby Binay may hirit na bago. Lugi ako sa iba. Pabirong sabi niya, ang iba raw ay namumula, siya na may nangingitim. Abby. Pag sila naaarawan, namumula, ako nangingitim. Dahil mama ako sa aking ama. Wala kaming pakialam! Ang awa ko po ay si dating Vice President
Yan, ano talaga yung apelyido no? Minsan kasi alam nyo, age na yan ng mga ng mga trapo or ng mga anak ng tatakbo sa politika yung apelyido. 'Di ba? Minsan kahit hindi naman qualified, 'di ba? Marami diyan ayoko na mag-mention ng name na porket anak ni ganito, anak ni ganyan. 'Di ba? Uy, anak ni magaling kasi yung tatay niyan eh. Pero not necessarily na magaling yung tatay niyan, yung anak niyan ganun din. Sometimes magaling din naman kung parehas din naman ng mentality, 'di ba? Pero may mga senaryo kasi na alam mo 'yon na ginamit lang talaga yung apelyido. Kasi may recall sa tao 'yun eh. Katulad yung Binay Pero ayon sa track record nito, 'di ba? Ano naman 'to eh? Senador ba ang tinatakbuhan nito ni Nancy? Anong name nito, ni Abigail? Kasi nandiyo si Tito Soto sa likod eh. Tapos Erwin Tulfo. Ano kaya tinatakbuhan nito? Sa bagay, may experience naman nito sa 'di ba? Nag-mayor ito ng Makati eh. Marami siyang pinsan dito, asin itim. Pornino! Ginamit yung ng tatay. Si Philip Salvador sa entablado ay bumida. Ito gusto niyo si Philip Salvador? Pilipinas naman, naman kayo ng pumili naman kayo ng medyo mabuti-buting kandidato. Alam ko mabait si Philip Salvador, pero ang daming qualified dyan, man. Di ba? Order daw ang kanyang adhika. Ako po, ngayon, pumapasok sa politika. Gusto ko pong pangalagaan ang peace and order. Pero sa dulo, si Ipe ay may banat. Paano naman daw siya baka pwedeng mahalin ng sapat? Susuportahan niyo po ba ako? Ako hindi. Susuportahan niyo po ba ako? Saan ko po ba kayo? Mahal niyo ba ang kaibigan ko si Senator Bango? Totoo ba yan? Ginagamit niyo yung siyempre malakas si Bongo, di ba? Ni Duterte yan eh. Trapong-trapo naman itong banatan ni... Teka muna, paano naman ako? Pwede bang mahalin niyo rin ako maski na konti? Ang galing! Ang galing! At matapos humirit ng konting lambing, si Ipe binida naman ang kanyang paggiling-giling. Hey, hey, hey! Mr. Epektibo! Kuya Ipe sa Senado! Si Bong Revilla budots na naman kasama si Nino Beauty at ang taong bayan. Sayaw sa kaliwa, indak sa kanan. Pero ganda ni... Tugtog, todo ang hatawan. Ganda ni Beauty Gonzales. Di ba nung dati chabi-chabi to? Ganda niya ngayon, May kilala akong utog na utog dito kay Beauty eh. Hindi ko nasabihin kung sino. Pero ganda niya ngayon, Dati chabi-chabi siya eh. Pero ngayon, ganda nung katawan niya. Pati yung mukha niya, ganda na rin. Bong Revilla. Budots. Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla! Siya si Bong Revilla! Ay, nako, Diyos ko! Revilla! Siya si Bong Revilla! Bong Revilla! Siya si Bong Revilla! Bong Revilla! Siya si Bong Revilla! Bong Revilla! Siya si Bong Revilla! Yon, nagpudot si Bong Revilla sa Senado. Kaya ayos yan, kaya magpudot sa tayong lahat. Fuck! Luma ng style, wag na raw palagan. Banat ni Risa Hontiveros at kanyang panawagan. Ayaw natin ng red flags, di ba? We deserve better. Ito ang pangit sa
sa Liberal Party. Pinklawan to, di ba? Ano na lang tayo, mga kampanya, total may proven na ano naman to si Madam Risa eh. Ano na lang tayo, yung mahal ka naman ng tao kung ano yung ginagawa mo siguro eh. No need na magparinig sa kabila. Kasi pagka nagparinig ka sa kabila, medyo madumi ang datingan eh. Hayaan mo na sila kung ikaw man ay paringgan nila. Di ba? Ano ba, nakakabuti ba ng boto yon pagka nagparinig ka sa kabila? Sabagay, style niya yun eh, no? Pero ano eh, di ba, kung tama na yung ganyan, pag ano yan eh, pagiging trapo yan men eh. Tedma na sa mga lumang modus. Tama na ang panloloko nila. Tok. Dito na tayo sa totoong unity. Okay. Hindi daw sapat ang puro salita. Dapat may gawa, hindi lang hanggang salita. Patingin naman dyan ang inyong Ano? Batiin ko po, Attorney Lenny Robredo. Women. Franklin Drilon. Makabalik na naman si Drilon. Ano ba, iba? Yung iba naman. Ayoko naman nung bago na walang alam. Kaya minsan, hindi ko ano talaga, kung sino talaga iboboto eh. Bigyan nyo nga ako na idea. Sige, open ako sa inyo. Ito si Riza Hontiveros, okay ba to? Mukhang okay naman yata to eh, no? Pero yung mga Drilon, yung mga ganon. Yung mga magbabalikan na ano. Wala na bang iba? Yung ibang matino na merong ano. Ayoko nung sila Ipe. Sila Bong Revilla. Wag naman yun. Pacquiao. Senator Kiko Pangilinan. Senator Bam Aquino. Rep Nonoy Lawrence Defensor. Ilang beses ako pabalik-balik dito sa Iloilo, iba talaga ang energy. Kad, pag Lakas mo ang bola eh, no? Longgo, sobra Latina. Ang ganda-ganda nyo. Grabe mo. Sa kampanya, patutsaday di mawawala. Si Atty. Lenny may banat sa kabila. Ang iba raw nag-break na at nagkanya-kanya. Habang sila, matibay pa rin at sama-sama. Hindi tayo napapagod. At yun yung dahilan kung bakit tayo nagkakaisa pa din. Alam mo si Lenny Robredo, wala naman akong masabi dyan. Pero may something talaga sa kanya na ayoko. May sablay ba ito nung nag-ano siya? Nung namuno siya bilang vice president? Wala naman, di ba? May sablay ba si Lenny? Pero may something sa kanya talaga na ayoko. Pagka pinapakinggan ko siya, alam mo yung parang ano ako. Hindi, sariling opinion ko lang naman po yun. Ano. Ako, aminado naman ako na wala namang ginawa yatang masama to eh, no? Tama ba? Pero may something sa kanya talaga na parang ang bigat niya talagang mahalin. Hindi ko alam dahil dahil dilaw ba siya? Or ano ba mali dito kay Lenny Robredo? Basta, pag nagsalita siya, alam mo yung kupal na ako pag nagsasalita siya. Ngayon. Wow! Naghiwalayan na yung iba, tayo magkakasama pa din. Anong kailangan kong gawin? Wala akong sinasabi kung sino naghiwalay, ha? Okay. Pero di ba ganun? Pag yung pagmamahal nandyan, kahit paulit-ulit nasasaktan, laban pa din, tumataya pa din.
Ano nilatakbuhan niya? Duterte naman may matinding payo. Huwag daw padalos-dalos sa pagboto. Baka pagsisihan sa dulo. Sa darating na halalan, pag-isipan na natin ang ating iboboto. Dahil minsan na raw siyang nabudol, kaya ngayon si Inday lesson learned na raw at extra careful. Sabi ko nga sa inyo, nadala na ako, na-scam na ako, nabudol na ako. Flashback. Love you, BBM! I love Bongbong Marcos! I love you, BBM! Kaya kung boboto, piliin daw ang tapat at totoo. Ano ba ang problema natin, mga butante? Ang problema sa atin, ang pinipili natin, mahilig tayo sa sikat. Ikaw nga sumagot sa tanong. Mahilig tayo sa magaling kumanta, sumayaw dito sa stage. Revilla siya, Singgong Revilla, Bong Revilla. Mahilig tayo sa nagpapa-amuse, nagpapatawa. Love trip naman ang hatid ng dating Pangulo. Sa line-up siya ay nalito. Mudakan si Pastor. Kibuloy mudakan. Andito pala. Hindi ko alam yan, ha? Honestly. Di raw niya alam na si Kibuloy ay kasali. Baka raw hindi nakasali. Tatakbo pala. Baka naglakad ito kasi hanggang ngayon wala pa. Si Pastor, pag humawak siya sa dibdib niya, kaharap kayo. Yung pag-ibig niya yan para sa lahat. Kami na Kibuloy? Ano ba? kung maglugod, tapos nakatingin ng mga gandang babae. Si Philip Salvador ay wala ring takas. Gusto magdagdag ito ng babae sa buhay niya. Kung magdagdag ito ng mga 3 pa, kulang ang sweldo nito. Si Epe. Style niya daw ay luma na at puro gas-gas. Kita mo? Basta yung magganyan ka dyan. Style bulok. Napahiya siya, no? Cringy na, no? Ibahin mo na yung style mo. At dito na nagtatapos mga eksenang hitik sa kaganapan sa ating Hindi kayo. Good vibes. May ano pa, sige nga, comment nga kayo sa akin kung sinong pwedeng iboto. Kasi naguguluhan na talaga ako, min eh. Hindi mo na alam kung sino talagang kakampihan mo. Sino pa ba ang worthy na iboto ngayon, sa panahon ngayon? Abangan kong comment nyo sa baba, ha. Magandang araw po sa inyo lahat. Bye.